Sige mga kaibigan, ito si Haris Sultan. Bumagsak na ang London. Matagal na itong nangyayari sa London. Maraming tao ang nagdadasal sa iba't ibang bahagi ng London. Ang pangunahing lipunan, pinamumunuan ng mga elite na karamihan ay kaliwa. Patuloy na nililin lang ang publiko ng Britanya na ayos lang ito at hindi dapat magreklamo. Kapag nagreklamo ka dito, makitid ang isip mo, racist at extreme right ka raw. At gaya ng sinasabi nila, ang masamang ugali na ginagantimpalaan ay palaging mauulit. At ito ang patuloy nilang ginagawa. Patuloy nilang ginagantimpalaan ang ganitong asal ng Islamisasyon. Bilang dating Muslim, alam ko na ganito sila magpakita kung sino ang boss. Tingnan mo, sanay na tayong makakita ng ganitong video mula London, di ba? Nagdadasal sila sa harap ng Westminster Abbey. Ginagawa nila ito sa playground ng mga bata sa London. Ito ay sa Tower Hamlets. Tingnan mo. Ginagawa nila yan ng sinasadya. Sinasabi nila na sila ang boss at kanila na ang lupa. Akala mo nag-e-exaggerate ako? Akala mo overacting ako pag sinasabi kong feeling nila kanila na ang lugar? O panoorin mo tong bagong labas na video. Kakakalabas lang. Kumakalat na ito kahit saan. Tingnan mo to. Tower Hamlets ito. Oh, sa East London lang naman. Hindi ito nasa labas ng London. Ito ay East London. At hindi ka makakakita ng kahit isang puting tao. Kaya, lumalabas. Dahil paulit-ulit nilang sinasabi, oh, may mga mabubuting Muslim. Mabubuting Muslim sila. Sino ang masasamang Muslim? Hindi nila sinasabi yon sa'yo. O sige. Para sa atin sa kanluran, ang sino mang gusto gawing batas ang Sharia ay itinuturing nating banta sa sibilisasyong kanluranin at masama siyang tao. Isang Kristiyanong mangangaral ang pumunta sa Tower Hamlets at nagbahagi ng Kristyanismo sa London, Inglaterra. Sige. Nagtipon ang mga Muslim at tinawagan ng pulis. Sa unang pagkakataon nangyari ito, di ko alam bakit. Baka matanggal pa siya sa trabaho. Pinanindigan niya pagiging Kristiyanong mangangaral. Panoorin ninyo ang palitan. Makikita mo, hindi naman ito mukhang mataas ang kalidad, pero mataas talaga ang kalidad nito. Sinasabi niya na bakit hindi na lang siya pumunta sa Hyde Park at mangaral ng Kristyanismo doon. Kaya't sa madaling salita, tumututol talaga sila. Sinasabi nila, bakit siya nangangaral ng Kristyanismo sa tinatawag nilang aming lugar? Okay? Sa aming lugar. Alam mo yung sinasabi ko sa'yo? Kapag sila ay nagdarasal ng agresibo at mayabang, para bang sinasabi nilang kanila ang lugar. Tingnan mo, sasabihin pa ito ng taong ito mismo. Ito ang silangang London, Westchapel, lugar ng mga Bengali at Muslim. Ito ay lugar ng mga Muslim. Mayroong Whitechapel, lugar ng mga Bengali. Ito ay lugar ng mga Muslim. Ano ang ibig mong sabihin sa lugar ng mga Muslim? Sila ang gumawa ng mga ganitong lugar, mga pare. This land is Offending our prophet. I understand. I understand that you guys don't want to hear it. He's not trained in our religion. I would recommend that you just move away and don't listen to him. You can't do that. Yeah, but we live here. But you're going to stand here and But excuse me, officer, we live here. So if we came outside his, You're not in he's not in your home. no, by end of the day, this is our community. No, I hear. Ito ang aming komunidad. Sabi nila sa inyo mga pare, ito na ang London, di ba? Alam natin kung gaano kasama ang United Kingdom, pero tiwala ako sa British na leon. Lalaban at sisigaw siya. Mababalik natin yan. Pero ang United Kingdom ang pinakamasamang halimbawa ng Islamisasyon. Sige. Nagbulag-bulagan ang United Kingdom at sa hindi malamang dahilan, marami pa ring tao doon na hindi pa rin nagigising sa banta na ito. Sige. Iyan ang United Kingdom, pero sa kabila ng Atlantiko, ang ating mga kaibigang Amerikano ay medyo mayabang din at marahil ay medyo kampante, masasabi ko. 6 na taon na akong gumagawa ng mga video tungkol sa Islamisasyon ng Europa at United Kingdom. Madalas kong marinig sa mga Amerikano kong tagasunod, subukan mo yan sa Amerika. Subukan mo yan sa Amerika, tingnan natin. Mga mahal kong Amerikano, nangyayari na ito roon. Sinusubukan naming bigyan kayo ng babala. Huwag ninyong iboto ang taong ito. Nagpapanggap siyang komunista pero binabanggit niya ang mga sinabi ni Muhammad. Ang kwento ng Hijra ay nagpapaalala sa atin na si Propeta Muhammad Suda alayhi wasallam ay naging dayuhan rin na tumakas mula sa Mecca at tinanggap sa Medina. Sabi sa Surah Nahl 1642. Binabanggit niya ang Quran pero iniiwasan ang mga talatang nakakahiya.
tulad ng tungkol sa panggagahasa sa babaeng bihag sa digmaan. Hinding-hindi niya pag-uusapan ang mga iyon. Hinding-hindi niya babanggitin ang hadith kung saan sinasabi kung paano sila nagsalitan, kung paano nila pinaghati-hatian ang mga babaeng bihag. Sasabihin niya ito, tapos magpapalakpakan ng mga woke na liberal na siraulo. Isipin mo kung ang isang puting Amerikanong politiko ay magsisimulang kumanta, "Hey Panginoon, Panginoon, pakasalan si Jesus. Panginoon, mahalin si Jesus." Magkakaiskandalo kasi hindi dapat paghaluin ang relihiyon at politika. Pero sino magpapaliwanag sa kanila? Kayo naman ang bumoto sa taong ito, di ba? Tungkol sa mga nag-migrate para kay Allah matapos usigin, Tumahimik ka. tiyak na pagpapalain namin sila. Tumahimik ka at umalis. Siya ang inihalal ninyo, di ba? New York, ang pinaka-iconic na lungsod sa Amerika. Alam ng lahat ang tungkol sa New York at London. Pero wala na ang London. Sa kasamaang palad, baka lumaban pa ito. Hindi na karamihan sa London ay Briton, kaya mo nakikitang bumagsak ang London. Ganito ang nangyayari sa Amerika, mga kaibigan ko. Hindi ito London, mga pare. Ganito na ang Amerika, Times Square, New York. Ito ang New York. Nakadikit ang ulo sa lupa, nakataas ang mga puwet sa ere. Ayan na yon. Sila na ito. Naiintindihan. Isa itong pagpapakita ng lakas, mga kapwa kong Amerikano. Parang asong nagmamarka ng teritoryo. Yun ang ginagawa nila. At pinapayagan ito sa Amerika. Alam kong may tiwala ako sa Amerika. Hindi ko sinasabi na kasing sama ng sa United Kingdom ang sitwasyon sa Amerika. Pero ganito nagsimula sa United Kingdom. At ito rin ang dahilan kung bakit pantay ang babala para sa Australia. Ganito palagi nagsisimula. Maaring maintindihan ang United Kingdom sa hindi nila pag-alam. Pwede nilang sabihin, wala kaming president, di namin alam paano ito matatapos. Pero sa Amerika at Australia, wala tayong dahilan dahil alam na natin ang nangyari sa Britanya. May mga buong komunidad sa Britanya. May mga buong lungsod na hindi ka makakakita ng kahit isang puting Briton. Ang paglalakbay ay nagtuturo sa iyo sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong libro, hindi kayang gawin ng kahit anong influencer. Ang paglalakbay ay nakaka-impluwensya sa iyo sa paraang hindi kayang gawin ng kahit sinong influencer. Kaya iminumungkahi ko sa bawat isa na may kakayahan na pumunta at bisitahin ang United Kingdom dahil baka hindi mo na muling makuha ang pagkakataon. Dahil baka makita mo pa ang ilang bakas ng kulturang Briton sa kasaysayan ng Britanya na isang kamanghamanghang kultura at kaya naman lalong nagiging mas malungkot ito. Ang Britanya ay may napakagandang libu-libong taong kasaysayan matapos ang panahong Romano. Mga simbahan, mga abbey, maliliit na bayan sa probinsya. Napuntahan ko na ang nayon ni Shakespeare. Kamanghamanghang kasaysayan. Libu-libong taon ng kasaysayan ang nanganganib ngayon. Ganito na ang itsura ng ilang lungsod sa Britanya ngayon. Wala nang British, wala nang kinalaman sa Britanya. Bakit? Dahil naging pabaya sila. Nalulunod sila sa dagat ng habag, globalismo, at kawalan ng respeto sa sarili nilang kultura. Tingnan mo ang lagay nito ngayon. Ayaw namin nito sa suburbs ng Sydney, Melbourne at Adelaide. Pakiusap, ayaw namin. At kaya naman hindi natin dapat payagan ito sa Philadelphia, sa Michigan, sa Minnesota, New York. Dapat mong ipaglaban ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ito ang iyong pagkakakilanlan. Ito ang pagkakakilanlan ng mga Muslim at may karapatan silang pahalagahan ito. Tingnan mo, hindi mo sila masisisi. Pinapakalat lang nila ang kanilang pagpapahalaga. Inanyayahan mo sila. Ginagawa lang nila ang kaya nila. Ginagawa lang nila ang ginagawa ng lahat. Nang buksan ng kanluran ang mga hangganan para sa multikulturalismo, umasa sila na bawat kulturang iimbitahan ay kalaunan makikibagay at makikiisa sa pangunahing kultura. Totoo ito sa mga Griego, Italiano, Chino at Vietnames. May ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga Vietnamese sa Australia. Yung iba sa kanila, hindi na marunong magsalita ng wikang Vietnamese. Pasensya na, medyo pangit ang boses ko. Pero hindi ganun pagdating sa Islam. May ilang individual na halimbawa, pero ang Islam bilang ideolohiya at pagkakakilanlan ng Muslim ay hindi tumatanggap ng pamamayani ng iba. Gusto lang nitong mangibabaw. Ganyan din ang nangyari sa Amerika, Australia at Britanya.